Una sa lahat, apat na dalagita tumilapon sa sinakyan nilang ride sa peryahan sa Bilar, Bohol. Nag-selfie raw ang grupo hanggang sa nahulog sila. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Matapos mag-convene ng Senado bilang impeachment court, Vice President Sara Duterte kailangang humarap kapag pinatawag ng impeachment court. Alan Peter Cayetano na natiling Senate President sa kabila ng banta ng kudeta pero puwersa ng minorya lumakas. Senate President Cayetano at NBI Director Melvin Matibag nagpatutsadahan. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Bakit gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang namin ipatupad yung batas, ano? Senator Robin Padilla itinanggi ang bali-balitang nagpuntang naiya o sumakay ng yate si Senator Bato de la Rosa. Presyo ng diesel at gasolina magtataas na naman bukas habang ang presyo ng LPG may rollback. At sa ating pabaong pampag-good night, ang beast mode na lola na biglang naging sweet sa pinagagalitan niyang gamer na hindi pala niya apo. Walang nangyaring kudeta sa Senado dahil dyan nananatili pa ring Senate President si Alan Peter Cayetano pero ang minority bloc nadagdagan ng puwersa. Sumali na sa kanila si Senator Mig Zubiri matapos daw matauhan sa nangyaring barilan sa Senado. Narito ang aking frontline report. I would like to be associated with the minority bloc. As of this time, I would rather maintain my independence and with what is happening all over, I think I'll be able to perform my tasks very well and my pet programs very well as an independent. Sa kabila ng umuugong na panibagong kudeta sa Senado o pagpapalit ng liderato, nagdeklara na sina Senators Mig Zubiri at JV Ejercito na papanig sila sa minority bloc ni na Senator Tito Soto. Unang nag-abstain ng dalawa na magbotohan ng Senate President sa pagitan ni Soto at ni Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kay Zubiri, ayaw niyang maakusahan ng pagiging fence-sitting o neutral. Binatikos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence-sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority. Pero kalaunan, inamin ni Senator Zubiri na natauhan daw siya ng magkabarilan sa Senado noong nakaraang linggo. With the handling of the shootout here in the Senate, natauhan ako, nagulat ako para sa institusyon na ito. At napaisip ako ng malalim. I prayed hard and discerned, sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand. Na maiba ang pangyayari dito sa Senado, na maibilik natin ang dignidad ng Senado. That has never happened in the history of this great body. Si Senator JV naman nagpasalamat na inalok siyang maging majority leader ni Cayetano pero gusto raw niyang maging independent at mapabilang na rin sa minorya. Buwelta dyan ni Cayetano. I also understand. I also recognize that you will say that you will be our number 14, but until the time that we vote, any member, we have to respect their decision and always ascribe good faith. So we will continue to be good friends. Gayunman, kahit nadagdagan ng minorya, 13-11 pa rin ang bilang at walang kudeta sa liderato ni Cayetano. Bagamat absent na naman si Senator Bato de la Rosa. Bago ang sesyon, nagpa-presscon ang Senate President. Bukang bibig niya ang kudeta. Una nang magpa-prayer event siya sa loob ng Senado kasama ang ilang religious leaders. What I do not know is if this is the beginning of my journey as the Senate President or if this is a despedida. May Bible version na galing daw kay Senator Joel Villanueva. 2 Chronicles 20:12. For we are powerless against this great multitude that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Yan po ang pinadalang verse ni Brother Joel, ni Senator Joel at 10:48 a.m. today because we do feel the forces ganging up on us.
Ayon pa kay Cayetano, may nag-send sa kanya tungkol sa pinakamaiksing termino na Senate President. Kaya biro niya, Someone sent me that the shortest serving Senate President served for 13 days. Hindi ko alam kung matatalo ko yung 13 days o kung 7, 8 days lang po tayo. sa nasabing press con din, sinabi ni Cayetano na may mga naganap na mga pagpupulong at tawagan kaugnay sa ulat ng posibleng pagpapalit ng liderato ng Senado. Okay pa lahat, sabi yung walang bibigay pero grabe ang pressure. At saka talagang pinag-aaway. Sinasabi daw may 13 na, may 14. Kaya giit ni Cayetano, handa naman daw siya kung hanggang 8 araw lang siya bilang Senate President. Kung nilagay ako dito ng Panginoon for an 8-day mission, tatanggapin ko yon. Pero kung ang mission ko is simulan yung impeachment, tatanggapin ko rin yon. Hindi rin daw siya magre-resign sa gitna ng panawagan na magbitiw siya matapos makatakas sa Senate premises sa Senator Bato de la Rosa at ang barilan sa Senado noong Miyerkules. So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Dahil walang kudeta, formal nang nag-convene ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Dahil dito, kailangang humarap ang bise oras na formal siyang ipatawag ng korte para sagutin ang mga inaakusa sa kanya. Nariting muli ang aking report. Suot ang kanilang maroon robe. Nanumpa na ang mga senador bilang senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I state your name. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. Nanumpa na rin si Senate President Alan Peter Cayetano bilang kanilang presiding officer. Ito na ang formal na pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero hindi pa itong pagsisimula ng trial proper para kay VP Sara. Matapos ma-convene ang impeachment court, ipinag-utos na ni presiding officer Alan Cayetano ang pag-issue ng writ of summons kay VP Sara Duterte at kailangan niya itong sagutin sa loob ng 10 calendar days matapos niya itong matanggap. Kailangan ding humarap ni VP Sara sa plenaryo oras sa tawagin siya ng impeachment court. Ang Senate Sergeant at Arms ang maghahatid ng written summons kay VP Sara, kasama na ang kopya ng Articles of Impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. Nangako naman ang kampo ni VP Sara na susunod at maghahain sila ng angkop na tugon alinsunod sa saligang batas. Hindi rin daw muna sila magbibigay ng karagdagang komento bilang respeto sa proseso. Nanumpa na rin ang bagong Senate Secretary na si Jose Luis Montales. Siya ang tatayong clerk of court na magkakalendaryo para sa pre-trial. Sa opening prayer naman ni Senator Kiko Pangilinan, hiniling niya na manaig ang katarungan sa paglilitis na isasagawa para sa bise. Naway ang magiging pasya, bawat pasya namin ay nakatuntong sa katotohanan, ebidensya at konsensya. Si Senator Bongo sinigurong magiging patas kahit makaalyado siya ng mga Duterte. Whether Duterte Black, kung anong black man po yan, Pilipino po kami. Dapat kumpanan namin ang aming tungkulin. At ako naman magiging impartial po ako. Tiyempong nasa Senate complex din ang 11-man prosecution panel ng Kamara. Yun nga lang, hindi muna sila inimbitahan ni Senate President Cayetano sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pero hindi naman daw masama ang loob dito ng mga kongresista. Well, ang importante ngayon ay na-convene na sila. Yung impartiality, saka pa natin malalaman yan dahil siyempre depende kung ano yung mga mangyayari pa sa trial. Wala naman ho kami nga expectation that the Senate will dismiss.
Tatayo namang tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Kabataan Party List Representative Rene Co. Isa raw sa pinaghahandaan niya kung paano ipaiintindi sa masa ang impeachment at pananagutan. Hindi lang po ito impeachment, pero paano ba natin lahat sasalihin yung mga iba't ibang proseso para magkaroon ng mga proseso para ang pondo ng taong bayan na pupunta sa serbisyo, sa benepisyo, sa edukasyon, sa kalusugan. Naharap si VP Sara sa mga alegasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, panunuhol at pagbabanta sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nyo natibag ang Senado. Yan ang mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa gitna ng magkakahiwalay na investigasyon sa pamamaril sa Senate Building noong nakaraang linggo. Sinagot naman niya ng hepe ng NBI. Nasa frontline ng balitang niyan si Dave Abuel. The Senate is under attack, was under attack. This is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. Ito ang paulit-ulit na pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang pamamaril sa Senado noong nakaraang linggo. Pero taliwas dyan ang iginigit ng palasyo. Senate siege. Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Giit pa ng Malacanang, mismong si Pangulong Bongbong Marcos ay dismayado sa nangyari. Hindi lang sa nangyaring barilan sa Senado, kundi maging sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Sa huling pangyayari, patungkol dun sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Kaya maging ang palasyo, nananawagan na rin kay Senator Bato na kusa ng sumuko. Mas maganda po na bilang dating PNP chief at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC at katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Pinaiimbestigahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang umano'y pag-convoy ng isang police vehicle sa van na pinaniniwala ang sinakyan ni Senator Bato de la Rosa. Mag-aalas 3 ng madaling araw nitong Huwebes nang makita ng News 5 ang itim na van na pinaniniwala ang sinakyan ni Senator Bato palabas ng Senado. Kasunod niyan ang isa pang puting sasakyan na may markings ng Pasay City Police. Nauna nang kinumpirma ng Pasay Police na ang hepe nilang si Police Colonel Joselito De Sesto ang sakay ng naturang police vehicle. Pero hindi raw ito bahagi ng anumang convoy o escort ng sinumang personalidad. Samantala, tinanggap na ng Senado ang suspension order ng Ombudsman laban kay Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. 6 na buwan na suspended without pay si Aplasca na umaming nagpaputok ng warning shot na nagsimula ng gulo sa Senate Building. Tinanggap na rin ng Senado ang sabina para sa mga CCTV footage. Noong mangyari ang tensyon, handa naman daw makipagtulungan si Cayetano sa investigasyon. Sabi ko, gumawa kayong 2 copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng 2 copies para alam yung original. Doon sa DOJ at saka sa Ombudsman, wag sila mangamba na matamper yon kasi hawak na ng gobyerno right after the incident. May mensahe naman si Senate President Cayetano sa National Bureau of Investigation o NBI. During my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, kung if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. Agad namang niyang sinagot ni NBI Director Melvin Matibag. Gusto ba namin tibagin yung Senado? Gusto lang naming ipatupad yung batas, ano? Saka, it's not about Senator Alan Peter Cayetano, it's about the Senate and the judicial system. No? Sinabi yan ni Matibag nang makipagpulong ang NBI sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para sa hiwalay na investigasyon ng pambansang pulisya. Pagtitiyak ng NBI, wala silang itatago. We participated in the ongoing investigation of CIDG, so lahat ng tao na nagpunta doon sa GSIS, tsaka yung kung ano mga tanong nila sasagutin ng NBI. We are very transparent on this one. Sa ngayon, kinumpirma ng PNP na positibo sa paraffin test ang NBI volunteer na si Mel Oragon na itinuturong suspect sa nangyaring gulo sa Senado. Pero hindi pa masasabi sa ngayon na nagpaputok nga siya ng baril. Nakapagpiyansa na si Oragon para sa mga reklamong direct assault at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Naglabas ng panibagong body cam footage ang NBI kung saan nasa pool ang inarestong NBI driver na si Mel Oragon. Sa video, kitang hindi siya armado. Sa kuha ng body cam, nahagip si Oragon na may dalang radyo at jacket. Maririnig ang mga putok ng baril sa oras na 8:15 p.m. Sa isang punto, isinuot na ni Oragon ang kanyang jacket at tumabi malapit sa isang NBI agent. Hanggang sa 8:21 p.m. oras sa footage ay kita si Oragon. Sa video sa inilabas ng NBI, hindi nakitang may hawak na baril si Oragon. Pero nagpositibo siya sa gunpowder nitrates, bagamat hindi naman daw ibig sabihin yan ay nagpaputok nga siya ng baril. Matatanda ang inaresto si Oragon noong nakaraang Miyerkules matapos niyang balikan ng bag na naiwan ng mga tauhan ng NBI sa Senado. Nakapagpiyansa na si Oragon para sa mga reklamong direct assault at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Pero wala pang update kung nagpiyansa na siya sa 5 pang reklamong kinakaharap niya. Dinala si Oragon sa tanggapan ng NBI mula sa Pasay City Police Station. Abiso po sa mga motorista, may taas presyo na naman sa diesel at gasolina. Simula bukas, halos 3 piso ang kada litrong dagdag sa diesel. Habang higit piso naman sa gasolina, meron namang higit 2 pisong tapya sa kada litro ng kerosene. Sa gitna rin nakaambang taas presyo sa krudo, nagsagawa ng protesta ang grupong Piston sa harap ng tanggapan ng LTFRB. Yan ay para muling ipanawagan ang 10 peso hike sa minimum na pamasahe sa jeep. Tingin namin ito yung nararapat. Yung 10 piso, pag tinignan po natin, maliit. Kasi doon sa laki nung walang kita. Na kapag tinignan nga po natin mula nung February, halos sa 100,000 mahigit na yung walang kita sa ating mga driver. Ang good news, may rollback naman sa presyo ng LPG. 4 na piso kada kilo sa Petron habang piso kada kilo sa Regasco. Katumbas yan ng menos na 11 pesos hanggang 44 pesos sa kada tangke. Papasok na tayo mga kapatid sa transition period ng tag-ulan. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa tapos ang tag-init. Sa forecast ng Metra, umaga pa lang bukas maulan na sa ilang lugar sa Mindoro Provinces at Bicol Region. Lalakas ang ulan sa hapon at damay na rin dyan ang Cordillera, Cagayan, Central Luzon at Calabarzon. Uulan din sa hapon sa Kabisayaan at sa hilagang parte ng Palawan. Madaling araw naman posibleng umulan sa Mindanao. Mauulit at mas malakas pa yan pagsapit ng hapon. Sa hapon din mataas ang tsansa na umulan dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Visayas at Mindanao ng Intertropical Convergence Zone at mainit na easterly winds. Pero magpapatuloy pa rin ang delikadong heat index o damang init sa maraming lugar. Naranasan yan kanina sa higit 40 lugar. Pinakamainit at 45 degrees Celsius sa Dagupan City, Baler, Aurora, Sangli Point, Cavite at Cuyo, Palawan. Sa showbiz, kinaya ng P-pop group na Kaya ang kantang Takedown sa hit Netflix animated film na K-pop Demon Hunters. I don't think you're ready for the takedown. Breaking into pieces in a world of pain. 'Cause you're all the same. Yeah, it's a takedown. I can't believe the feelings no deserve to live. It's so obvious. Talaga namang they ate and left no crumbs. Bigay tolo sa pagkanta at pagbirit ang grupo sa kanilang performance sa Backyard Live Spotlight. Pinuri pa nga sila, hindi lang ng fans, pati yung mga nakanood ng K-pop Demon Hunters. Mapapanood ang full performance yan sa YouTube page ng Kaya. Postponed naman ang Davao at Cagayan de Oro legs ng Stardust Tour ng Cup of Joe dahil daw yan sa conflict sa schedule. May pupuntahan daw kasing award ceremony ang banda abroad pero hindi na muna nila tinukoy kung ano. Nanghingi sila ng paumanhin sa fans. Nire-reschedule na lang ang Stardust concert sa Cagayan sa September 12. Pina-finalize pa naman ang sa Davao leg. Susunod, Senator Robin Padilla itinanggi ang bali-balitang nagpunta ng NAIA o sumakay ng yate si Senator Bato de la Rosa. At halaga ng piso, sumadsad na naman sa bagong all-time low. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating bansa.
Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Selfie now, aberya later. Humandusay at namilipit sa sakit ang 4 na dalagita matapos tumilapon sa sinakyanlang rides sa fiesta sa Bilar, Bohol. Ayon sa pulisya, nagsiselfie ang grupo at nagsiksikan sa isang bahagi ng rides kaya nawalan ng balanse at tumaob sila. 2 ang nakalabas na ng ospital habang ang iba ay nagpapagaling pa. Posibleng managot ang perya dahil sa kapabayaan. Paalala naman ng mga otoridad, safety muna bago selfie. Itinanggi ni Senator Robin Padilla na nagpunta si Senator Bato de la Rosa ng airport at sumakay sa yate. Pero nasaan nga ba si Bato? Ang sabi dyan ni Padilla, nagtatago raw si de la Rosa mula sa mga kidnapper. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sinagot na ng Office of the Solicitor General ang hiling na urgent petition ni Senator Bato de la Rosa para sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa arrest warrant sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Hiniling ng Solicitor General sa korte na ibasura o wag pagbigyan ng urgent manifestation ni de la Rosa. Kulang daw kasi ito sa merito. Consistent din daw ang galawang pugante ni Senator Bato. Hindi rin daw maaaring gamitin ng parliamentary immunity para takasan ang pananagutan sa publiko. Isinailalim sa Senate Protective Custody si de la Rosa pero lumabas siya ng Senado matapos magbarilan. Ngayong gabi naghain na ng komento sa SC ang kampo ni de la Rosa kaugnay ng hiling nilang TRO. Muli nilang iginiit na dapat mapagbigyan ang hiling na TRO para hindi maaresto ang senador. Kabilang sa inilatag na basihan ay ang kawalan ng arrest warrant mula sa lokal na korte. Hanggang ngayon ay hindi pa matukoy kung nasaan na si de la Rosa. Kumalat ang bali-balitang nagpunta raw ng naiya si Senator Bato o hindi kaya ay sumakay ng yate at inihatid pa raw ni Senator Robin Padilla na person of interest ng NBI. Pero nilinaw yan ni Padilla. Were you spotted with Senator Bato? Ay, sa airport. Ay, siguro naman po, walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. Kumpiyansa si Padilla na hindi raw magagawa ni Bato na lumabas ng bansa. Bakit gagawin ni Bato? Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Pero kung kumpiyansa pala si Bato na walang lehitimong arrest warrant laban sa kanya, bakit pa siya umalis ng Senado? Sabi dyan ni Padilla. Sa kidnapper. Kidnapper, sir. Sino? Ayaw mo na yung mga lawyer maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makidnap. Nang tanungin ng kaalyado niyang si Attorney Jimmy Bondo. Wala po. That is very sincere. Sana po maniwala ang inyong mga taga-sunod na hindi po talaga we did not know when he was coming in and we did not know that he was leaving. Tandaan po nyo na military strategist si Bato at sanay po siya na gumawa ng mga bagay na alinsunod sa kanyang mga personal lamang na estratehiya. Pero giit ni Bondo, hindi matatawag na pugante si de la Rosa. Hindi po pwedeng maging fugitive ang isang tao na wala namang batas na tinatakbuhan. Dahil wala namang batas, wala namang warrant at wala namang local charge sa kanya. Pero ang tanong ng lahat, matapos ang isang linggong gulo at tensyon sa Senado, nasaan na si Senator Bato? Pero kahit abogado niya, walang sagot dito. Well, as of the moment, di ko talaga alam kasi nung confirmed na umalis siya at 2:30 in the morning, nakaalis ako earlier mga 1:30 or 1:45 in the morning, no? Di kami nakapag-usap na meron siyang plano na ganun. Parang I don't know what happened after I left. So, nung dumating nga ako mga 9 o'clock in the morning, I really had no idea na wala na pala siya dun sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Lusot na ang Cleveland Cavaliers sa 2026 NBA Eastern Conference Finals matapos tambakan ng Detroit Pistons. Lamang agad ang Cavs sa first half na hanggang 20 puntos.
hirap naman diyang bumawi ang Pistons hanggang sa natapos ang laban sa final score na 125-94. Sunod lang makakalaban ng Cavaliers ang New York Knicks. Huwag palampasin ang 2026 NBA Eastern Conference Finals. Mapapanood ang laban na yan sa Pilipinas Live app simula sa Miyerkules, May 20. Pati na rin po sa NBA TV Philippines, One Sports Signal at Satellite. Susunod, K-pop girl group na 21, kompleto sa group photo para sa kanilang 17th anniversary. At lolang beast mode sa isang gamer na akala niya'y apo niya, naging sweet bigla sa pagsusori. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Shout out sa mga blackjack dyan. Ipinagdiwang ng K-pop sensation at 21 ang kanilang 17th anniversary. Nag-post ang member nito at Pinay at Heart na si Sandara Park ng picture sila in their black outfit. Kasama niya dyan sina CL, Minzy at Bomb. May 17, 2009 na mag-debut ang 21 with their iconic song na Fire. Pinuri naman ng blackjack si Dara sa kanyang post. Kahit kasi nagka-issue sila recently ni Bomb, sinama pa rin niya ito sa kanyang anniversary post. Inakusahan ni Bomb si Dara na gumagamit umano ng droga, pero itinanggi ito ni Dara. Ni-reveal na ang stage assignment sa 3 Filipino music acts na magpe-perform sa Summer Sonic Festival sa Japan. Kabilang na dyan ang P-Pop Kings na SB19. Naka-assign sila sa massive stage para sa kanilang August 14 set sa Osaka Expo 70 Commemorative Park. Habang sa Pacific Stage naman sila hahataw sa August 15 sa Tokyo Zozo Marine Stadium. 2 dates din ang performance ng Nation's girl group na BINI. Parehong sa Mountain Stage ang kanilang set sa August 14 sa Osaka at sa August 15 sa Tokyo. Nasa lineup din ng Filipino-Japanese singer na si Ena Mori. Sa August 14 ang kanyang Tokyo performance sa Beach Stage. Para naman sa ating pabaong pampagood night, maling apo ang hinampas ng isang lola sa Vietnam. Beast mode si Lola. Pinagahampas niya ang binatang naglalaro sa computer shop. Akala niya kasi apo niya ang binata. Pero hindi pala. Ayun, para makabawi, kinista lang niya ang binata bago umalis. Marami ring pumuri sa binata na hindi na bad trip at inintindi na lang si Lola. At yan po ang 30 minuto ng pag-iimay sa mahalagang headlines, balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.